everyone, it's Casey and welcome back to my channel. Nandito tayo ngayon sa loob ng Sukidesu. So, this is what it looks like, yung kanilang restaurant. Ayan, super modern Japanese yung dating. Tayo sa kanilang mga menu. So, pakita ko sa inyo yung mga menu and different ramens ng Japanese. As in, sobrang tuwang-tuwa ako dahil nakita ko pala sa Facebook ito and sabi ko palang, wow! I mean, kino-construct pa lamang ito. Talagang nasaksihan ko na and nakita ko na talagang gusto kong kumain dito dahil first Japanese restaurant ito sa Cotabato City. So ngayon guys, isitikman na natin yung kanilang mga menu. So ito yung kanilang maki. So ito din yung best seller nila dito sa Sukidesu. And syempre hindi mawawala yung tempura. Pero sila ay hindi ko pa alam kung anong pangalan nito. And of course, may dessert. Kapag Japanese food tayo, hinig-hinig nila sa ramen. Of course, meron tayong ramen. Sobrang sarap ng pagkain dito sa Japanese. Ito sa Sukidesu. Sobrang sarap ng pagkain nila sa Sukidesu. Grabe. Alos, hindi ko na maubos yung ramen pa lang. Hindi pa nakakalahati. And syempre, nakakabusog naman itong maki. And ngayon, meron pa silang burger. So, hindi ko alam kung paano ko ito kakainin. So, kung gusto nyo ma-experience yung Japanese modern style and nakatikim ng mga ramen and kung ano-ano pa mga masasarap na food sa Japan, eh, punta na kayo sa Sukidesu, ang modern Japanese street dining. Dito sa FDA building, Ramon Rabago Street, Cotabato City. So, yung new building dito sa baba ng Shell. So, ayun, alam niyo na yun. Ganito ng Japan. Saan nagaling namin nakita? Ay, hindi mag-isa lang siya nag-vlog doon. Ano na tayo? Oy! Ba't hindi naman mag-isali sa atin? Pwede naman. Hi! So,
kasama ko sila ngayon. Nag-vlog din sila dito. Actually, hindi kami vlogger. Influencer. Mugay artista lang ako. Artista. Ako performer lang talaga ako. Magaling ako mag-perform sa lahat. Anong gusto niyo i-perform mo, gagawin ko yan. Perform magkain ko. Kitang-kita naman ang ubus na ubus na. Yes! Sa lahat ng ubos gatin niya ako itira ng banana katsu. Ang pinakapaborito ko sa lahat na kinakain ko yung dessert nila na banana katsu for only 85 pesos! Bakit yung nagustuhan ko talaga yung ano yung sukides, no? Kala ko siya nagustuhan. Ito po talaga ang nagustuhan. Bongga! Oo, ako din. Diba? Eh, sobrang nakakabusog yan. Ikaw ano nagustuhan mo? Banana katsu. Kay Kuya Kari, ano nagustuhan ni Kuya Kari? At saka gusto ko talaga yung taga-pisihil. Charot. Sige yun, name drop. Kami gusto ko yung spicy beef ramen or beef spicy ramen. Ang sarap-sarap. Like 100 over 100. Yeah. At higit sa lahat, inaabangan po talaga namin yung bago nila i-offer soon na food. Keke desu. Yes! So, Okay yun. meron siyang variants. Merong Jutes desu at saka Dax desu. Yung nakain ni Kuya Kari, ang gagawa nun. Lahat ng Sabi ako na friend na ako, pero wala ang nanay ko. Sabi, take out na lang ako. Kinakabahan si Sarah. Chill lang tayo sa hi guys! So ngayon is meron tayong chance na interview yung owner or founder ng Suki de Soup. So, already dito sa Davao. So, taga Davao si Chef Cyril. So, meron akong tatanong, Chef, is ano ba? Yung unang-una, bakit nag-franchise o kaya bakit nag-come up kayo sa idea ng Suki de Soup? Nag-start talaga yung Sukides, ma'am. Kasi me and my partner, chef kami sa isang Japanese restaurant sa Manila. Naisip namin i-try. Then, yun, naging successful kami. So, nag-umpisa kami sa Sukides noong May 2018. Then, after 5 months, expand kami ng another branch namin sa Davao pa rin. Then, finally, pa-franchise kami ng pinakaunang branch namin sa Tagum, 2019. Tapos, nagsunod-sunod na yun. After Tagum, next, Jensan, Mati, Cagayan, Mati, si Jensan. O bakit nasa Cotabato na ngayon? Kasi parang first Japanese dining itong ganito ng ramen. Siyempre, hindi naman kami nakakapunta sa Davao, lalo na ngayon. And timing talaga is marami nag-trade, marami nagpapasabay ng, nakikita ko sa mga online, mga pasabay ng ramen. Ika nga akong maka-order doon kasi nag-trade talaga ako ng ramen. And finally, opening na tomorrow ng Sukides. Kaya, ayun, bakit sa Cotabato na po ngayon? So, yun nga ma'am. Actually, dapat nagbukas kami ng Cotabato branch namin April or May. Yun kaya nga lang dahil sa situation natin sa COVID. Kaya nga thankful kami na kahit paano sa sitwasyon natin na pinatuloy pa rin. So, nakarating ang Sukides sa Cotabato kasi nga, gaya na sabi mo, wala palang Japanese restaurant dito. So, sa nakita namin, based dun sa ibang branches namin na pinuntak namin outside Davao, maganda yung feedback sa amin, maganda yung naging outcome. So, bakit hindi namin subukan? So, pero binago namin lahat ng menu. Kasi sa Davao at sa ibang branches naman, may part kami. So, gumawa kami ng special menu para lang sa Cotabato. Oo, which is kailangan talaga is halal. Yes, ma'am. So, lahat ng food na isi-serve namin dito sa Cotabato is halal. Then later on, maka-adapt na rin ng ibang branches namin. So, hopefully, maging halal na talaga yung So, yun. So, I hope na naintindihan nyo lahat yung mga explanation ng ni Chef Cyril. So, thank you so much po, Chef. And looking forward kami na maging successful itong Sukides ito sa Cotabato City.
first time in Cotabato City, yung Japanese dining nila. So, Japanese restaurant. Sobrang sarap. So, it's really must a try. Kaya, sa mga taga Cotabato dyan, meron na tayong Japanese restaurant dito sa Cotabato City. And talaga kung gusto nyo kumain dito, napaka-affordable lang. And sobrang sulit talaga yung ramen nila. Pinaka-favorite ko. And yung mga sushi. So much Sukides sa pag-invite sa akin. So, thank you all guys for watching this vlog. I hope you enjoyed watching this vlog. And see you in my next one. Bye!